What's up guys? Magmamarites tayo ngayon guys sa pinag-uusapan yan sa social media guys. Yung paghihiwalay daw pa kasi wala pa namang tinatawag na confirmation sa kanilang side. Pero napag-uusapan yung tungkol sa kay Pilmar at saka kay Andy. Ayan sila, ayan. Okay. Pag-usapan natin guys at baka hindi nyo kilala yan. Pag-usapan natin at bigyan ko kayo ng tinatawag na background. Sino mga yan ang pinag-uusapan sa social media. Okay? Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV guys. Marites tayo guys, marites tayo. Para in tayo ba? Kumbaga sa kuwan alam natin yung mga pinag-uusapan sa social media. Hindi na natin pwedeng, di ba yung tinatawag na, hindi na natin pwedeng iwasan yan kasi nasa social media tayo. So, yung mga hindi pa alam or walang background sa pinag-uusapan natin, ito yung dalawa na yan, ayan. Yan ay mag-asawa, okay? Yung lalaki guys, ang pangalan niya ay Pilmar Alipayo. Pilmar Alipayo. At yung babae naman ay si Andy Eigenman. Tama ba ako sa pronunciation? Eigenman, okay? So, sino ba itong mga to? Okay, sino ba to? Unahin natin yung lalaki, guys, ha? Yung lalaki ay surfer yan sa Siargao. Surfer ba? Yung mga ganun-ganun dati nilalaro-laro din namin yan, kaya lang wala kaming masyadong malaking alon dun sa amin sa Bohol. Sa Siargao kasi may malaking alon Lalo-lalo na surfing ganun. Kaso lang magaling siya. Nag-champion siya. So yung surfing kasi guys ay international na mga laro yan. Ang naglalaro dyan ay mga foreigner. Ang naglalaro dyan mga foreigner ba? So si Pilmar ay magaling sa mag-surfing. Okay? Magaling siya. Kaya kadalasan ang mga tinatawag, mga naghumahanga sa kanya ay mga foreigner. Kaya sabi nga niya na kadalasan mga girlfriend niya ay mga foreigner. Okay? Okay, kilala niyo na ha? Kilala niyo na. So, dahil sa champion siya, doon siya nakakuha ng mga income niya. May mga business siya regarding doon sa mga board na ginagamit sa surf. Pero simple yung buhay nila. Simple kasi may vlog din yung mga yan May vlog din yan. So, marami din kuha yan. Marami ding tinatawag na subscriber. Etong babae na makilalanin natin. Yan, yung babae yan, si babae. Yan ay tinatawag na si Andy Eigenman. Yang si Andy Eigenman guys ay, ang pamilya niyan ay mga artista. Mga bigating artista. Alam ko ang tatay niyan si Mark Hill. Tapos ang kapatid ni Mark Hill ay si Cherry Hill at si Michael Di Mesa. Okay, grabe yung mga tao na yan, yung mga artista na yan, grabe ang mga pangalan yan. Tapos, siyempre, may mga anak sila, mga artista na rin. Diba? So, isa si Eigenman, si Andy, na ang nanay pala ni Andy, guys, ay si Jacqueline Jose. Kamamatay lang yata noong nakaraan kasi nabagok yata, natumba yata siya. So, nabagok. So, namatay na si Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose naman ay artista din siya. Nagsimula sa medyo pa 6 year olds hanggang sa naging seryoso at ginagawang kabiruan yung nanay niya na kasi pag nagsalita kasi yun malumanay aray, mga gano'n. Bakit? Parang gano'n ang kuhan kasi parang trademark niya na magsalita. So Jacqueline Jose ang nanay niya. So gano'n katindi, gano'n kabigatin ito si Andy Eigenman, okay? Gano'n sa kabigatin na babae. Since naligawan ni Pilmar, si Pilmar is just an ordinary person in social media. Kasi sikat siya sa mga taong tinatawag na yung mga involved sa surfing. Sikat siya kasi talagang champion siya doon Champion siya doon. So, kaso lang, pagdating sa mga showbiz na mga balita, pumutok ang pangalan niya dahil nga nagkaroon siya ng relasyon kay Andy Eigenman kasi nga siya yung may pangalan. Kasi ito si Andy, ang daming tinatawag na mga
telenobuela, mga palabas sa mga TV natin, lalo na sa ABS-CBN. Okay? So, since maaga kasi naging nanay yan si Andy Eigenman, nagkaroon ng anak yan kay Jake Ejercito na anak din yata ni Erap. So, bigatin din, diba? So, since alam naman ni Pilmar yun na may anak si Andy, susi pa siya, panalo na nga siya kay Andy, ano? So, pinatulan, nagkaroon sila ng relasyon. So, nagkaroon sila ng pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Okay, 2 anak, ayan. So, 3 anak na ni Andy ngayon. Mga ganda ni anak. So, kilala nyo na, guys. Kilala nyo na kung sino yung pinag-uusapan ngayon. Kaya, bakit sila sikat na sikat sa social media ngayon, pinag-uusapan, di ba? So, yung dalawa ay naghiwalay daw, no? Naghiwalay daw dahil nag-cheat daw si lalaki, si Pilmar. Okay, nag-cheat daw siya. Unang issue yan ni Pilmar, guys, ay yung kay Krisa Habibi. Ito yung video nila, no? Yan. Yung video na yan, parang usap lang na simpleng usap. Tapos, minasama ng mga tao. In-upload kasi ni Krisa Akala ni Krisa, hindi, Krisa Habibi. Akala kasi niya, hindi magkaroon ng tinatawag na impact sa social media. So, ngayon, nagkaroon ng impact yon na binas siya. Kasi may asawa yung tao, nilalandi mo. In fairness kasi sa kay Pilmar, guys, hindi ako nagugupuhan sa kanya pero batak yung katawan niya. Doon ako sa batak. Pero alam ko hindi siya kalakihang tao tama lang yung laki niya. Kaya nga sa surf, ganon, surf. Kasi nga, kailangan mo rin ng hindi ganon kalakihan. Kasi kung malaki ka, parang mahirapan yatang. Pero alam ko may malalaking tao din na nagsurfing. Depende lang siguro yan. Pero si Pilmar, alam ko, hindi ako nagugupuhan Siguro dahil Pilipino tayo, hindi ako nagugupuhan Mas, siguro, preparable tayo sa mga mistiso. Pero sa mga babae kasing mga puti, yung mga foreigner, nagagapuhan sila sa lalaking medyo itim at nagsaserve nga. Wala nga. Kami dati sa probinsya namin, nangisda kami nangisda, bulaw na buhok namin. Ano yung bulaw? Ibig sabihin yung buhok namin nangungulay orange na kakapangisda. Hirap na hirap kami ang ligaw ng babae kasi nga sinasabihan kami mangingisda. Samantala ngayon, benta-benta pala sa foreigner ang malangya. Maitim si Pilmar, pero benta siya sa mga foreigner. Anyway, talagang maraming medyo nagpe-flirt sa kanya. Pero sabi naman ni Andy, niligawan siya. Niligawan siya ni Pilmar in tinatawag na in normal way kung paano mangligaw ang lalaki. So, nagkaroon sila ng vlog dyan, may silang channel, at pinapakita nila yung kasimplihan ng buhay, na which is din ako sumaludo kay Andy Eigenman. Si Andy Eigenman ay hindi yan simple ang buhay niyan, mga kaibigan, mga kung sino mang nanonood sa video na to, hindi ang simple ang buhay niyan, buhay artista yan. At hindi lumaki yan sa buhay na tinatawag na simplihan. Hindi, kasi tatay nanay niyan ay may pangalan sa showbiz business. At bilib ako sa kanya, namuhay siya ng normal sa Siargao. Bisaya, nagbibisaya na nga. Minsan nagkakabulol-bulol sa Bisaya pero ginawa niya yon alang-alang sa kanyang pag-ibig na si Pilmar, no? Mas naiartihan pa ako sa mga anak ko Kasi yung mga anak ko, dinala ko sa probinsya namin sa Bohol. Pagdating ko pinagyayaban ko pa sa kanila na ang dagat sa Bohol, maganda ang dagat, asukal ang buhangin. Kaya lang nung niligo ko na yung mga anak ko, ay ayaw nila yun sa mga parang may mga dahon-dahon na parang ang tawag na seagrass. Ayaw ng mga anak ko dyan, ang artist. Kala mo naman, mga anak mayaman. Pero si Andy Eigenman, mayaman as in, may sinabi talaga. Talagang proven siya na talagang nasa alta siya talaga. Pero binaba niya yung sarili niya, alang-alang kay Pilmar. Nagmahal siya. Nakita ko siya sa vlog nila na kumakain ng isda na kuan. Although siguro may mga time siguro na lalabas yung pagka Disney princess niya kasi nga hindi mo masisi yun. Nasawa mo yung babaeng alam mong may estado yan, di ba?
siguro isa din sa mga kuan, at siguro si Pilmar ay numandar yung lalaki na bata pa. Nagdaan din naman kasi ako dyan, nagdaan din tayong lahat dyan. Ewan ko kung saan nagdaan, basta ako nagdaan ako dyan, maraming tukso, natutukso din ako dati. Sorry sa misis ko, pero natutukso din ako kasi maraming babae din talaga na, lalo na ngayon mga babae ay kulang sa lalaki, maraming babae. So, siguro tinutukso si Pilmar, ayan, nakakukuha na. So, dahil doon, nagkaroon siya ng issue doon kay Chris Habibi, pero hindi naman siguro totoo. At galit na si Chris Habibi kasi nga sabi niya, nung na-involve na yung pangalan niya kay Pilmar, binabas daw siya ng mga, panoorin niyo. Siyang budget kaon, isu-isu kaon. Kaya ibas niyo. Sige, tanaw na to. Kabalo mo ma-English. Let's see mo, lagot. Binabas daw siya ng mga kapwa Bisaya niya. Wagan, pokpok, burikat, ganon. Ang dami sinasabi daw sa kanya dahil daw nakikiklandian siya kay Kuan kasi ang daming kumakampi kay Andy kasi siyempre Kuan yan artista yan na bida pa sa pelikula, hindi kontrabida. So Kuan maraming nagbaba sa kanya. Ngayon sabi niya, hinamon niya, asa na yung mga Bisayang nagbaba sa akin noon? Ibas niyo yung hindi niyo mabas-bas kasi hindi kayo marunong mag-English, sabi niya. Mahirap nga naman magbas doon sa English At saka, ewan ko ano account noon. So anyway, so tuloy tayo guys. So ngayon, nagkaroon ng issue ngayon si Pilmar at si Andy Eigenman kasi nga, naghiwalay daw sila dahil nag-cheat nga daw yung lalaki, si Pilmar. At ang involved na babae na chinichit niya ay kanyang tinatawag na girl best friend na si pinangalanan ng Pernilla Shu. Sweden daw to. At nag-underwater na photographer. Hindi din basta-basta kasi na profession yan guys. Underwater. Hindi basta-basta profession yan. So, doon sila, siya daw yung nag-photographer parang kuan nila, prenuptial nila, ano ba yan tawag doon? Yung kanilang engagement na doon sa underwater. So maganda ang naging kuan. So doon sila nagkaroon ng tinatawag na parang relation as a friend ng panahon na yon. So nagkuan sila, poto-poto, siya ang nagkuan. At ito ay nananirahan na dito sa Siargao kasi na-inlove siguro sa bansa natin. At kanya ding iniyakap ang tradisyon ng mga Pilipino, which is nga, kinakantsawan nga daw siya dahil marami daw tinga yung ngipin niya kasi siguro may kinain siya tapos napicturan siya, may tinga daw yung mga ngipin. Yan ang ginagawang pang-aasar doon sa babae na si Pernilla. Isa siyang Sweden. Yun ang na-involved kasi nga girl best friend daw ni Pilmar at naging karoon sila ng dalawa na 2-4. Kaya kinakantsawan ng mga tao ngayon sa social media na irambol mo, wag ibagdok. Kasi nga daw, para wala daw ng takas. Ano ba daw ibig sabihin ng 2-4? Kasi couple tattoo ang tawag doon. Pareho sila ng tattoo na 2-4. So, ang laking ebidensya yun na may namamagitang relation sa dalawa. Which is wala namang words at saka action, basta tattoo lang. Pwede mong bigyan ng kahulugan na masama or bigyan din ng kahulugan na as a friend lang talaga. So, ang ibig sabihin yun, today, tomorrow, and forever. O pwede sabihin, today, tomorrow, and forever, we just friend. Okay? O, di ba? Pwedeng ganunin nila. Binigyan lang yun ng meaning na masama. Anyway, so yun ang dahilan bakit sila nagkaroon ng issue ngayon na nagselo-selo si Andy kung may katotohanan man o wala, which is yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pagsisimula natin, in-introduce ko lang sa inyo kung sino yung pinag-uusapan natin para kilala nyo. So dito tayo sa tinatawag na pag-cheat. Ang cheating kasi guys ay sometimes ay tinatawag na tukso. Lalo na kung lalaki kasi talagang ang lalaki, lalo na kung kabataan, excuse me sa salitang Bisaya kasi to, palautog pang lalaki.
Palautog pa. So, ibig sabihin, talagang kuhan pa. So, ano yan? Okay guys, dahil nga medyo kabataan ni Pilmar at medyo putok din yung pangalan niya dahil nga dun sa surfing niya. At in fairness kay Pilmar, hindi ako nagugupuhan sa kanya pero maganda yung katawan niya. At siguro yung brown skin niya ay yun, attractive sa mga puting babae. Anyway, dito tayo sa tinatawag na girl best friend or boy best friend, okay? Para sa akin sa akin kasi guys, nung nag-asawa ako, ba't kailangan ng girl best friend? Kasi pag sinasabing girl best friend, medyo attached kayo. 'Di ba? Kahit sabihin mo sabihin mo na wala kaming Malaysian dalawa, pero which is iiwasan na nasalanan natin kasi may asawa na tayo. Although hindi ko alam kung may kasalbayan sila ni Andy at saka ni Pilmar. Alam ko engaged pa yung dalawa pero hindi ko pa naman nakita na nagpakasal yan. Wala sa social media pa eh. Pero, correct me if I'm wrong, pero alam ko hindi pa sila kasal. Pero ganun pa man, nagsama na sila, nagkaroon na sila ng dalawang anak. Considered as, kumbaga, bilang respeto mo sa babaeng karelasyon mo, sana iwasan na sana natin ang tinatawag na girl best friend. Ikaw naman babae, mag-asawa tayo tapos sasabihin, maglalapit-lapit ka sa boy best friend mo. Kung ako, itong best friend mo. Di ba? Gago! Ganito kasi yan guys eh. Kung magkaroon tayo ng asawa, iwasan na natin gawin ang mga bagay na ikakaselos ng asawa natin. Ako rin naman, ganun din. Ayaw ko magselos. Kaya kung hanggat maaari, huwag mong gawin yung mga bagay na ayaw ko. Tulad yan, yung example ko na lang sa aming mag-asawa, ang cellphone namin, wala kaming may password, pero alam namin ang password bawat isa sa cellphone. O di, wala. Yung bawat isa sa amin ay kampante, di ba? Kampante na walang nakatagong secret transaction na mga chatting. So, kampante ang bawat isa sa amin, kunwari sa akin bilang may asawa ko. At iniiwasan ko na yung tinatawag ng girl best friend. Etong dalawa, yan, si Pilmar, ay nagpapakita ng closeness kahit sa harap ni Eigenman. Base yan sa mga guys kasi hindi naman nila ako kilala eh. Since sila ay sikat, hindi kilala ko sila. Ako, hindi ako sikat, hindi ko nila kilala. Pero base sa okay guys, base lang sa mga maritisan natin yan. Kasi maritis nga tayo sa social media, di ba? So, nagpapakita sila ng closeness, lalo sa harap ng hindi maganda. No? Anyway, kung wala namang Malaysia talaga, kasi lalo na yung mga puti, yung mga foreigner, mahilig sila, wala silang tinatawag na Malaysia, ika nga. Hindi. Pilipino tayo. At saka, kahit hindi tayo Pilipino, yung Malaysia, yung isipin mo, ang pangit pagka ganun, asawa ko kunwari may best friend na lalaki, putik. Anong best friend? Kaya hindi maganda sana dapat. Pero dahil nga pinakita ni Pilmar, tulad ngayon, mayroon pa silang tattoo, dalawa, couple, palagay natin, couple tattoo. Ang ibig sabihin ng couple tattoo, pareho kayo ng tattoo. Pero hindi ibig sabihin na nagpareho kayo ng tattoo, nagsuota kayo. Baka talagang pang-friend lang na tattoo at iniinis niya yung si Andy Eigenman at si Andy Eigenman naman nag-post dun sa yun na nga, snake, year of the snake, ganon. So, tulad nga ni Habibi, si Habibi kasi, yung Chris Habibi, na-issue din sila. Pero, nakagandahan doon, nagkaroon din siya ng tinatawag na napag-usapan siya sa social media. So, ibig sabihin, yung channel niya, nagkaroon ng kaya nga rin ako di ba, nagmamaritis tayo kasi para makilala din naman tayo. Pero ako, ayaw ko ng sikat na sikat ako kasi gusto ko lang kumita ng konti, pero yung sikat ayaw ko kasi masakit sa ulo. Anyway, so nagkaroon ng benepisyo si Habibi dun sa issuehan nila sa video, pero na lumabas na wala naman talagang katotohanan yun at siguro maging gimmick na rin para di ba? Pagkakataon na makadikit ka sa taong kilala, di ba? So, nagkaroon ng benepisyo si Habibi. Anyway, so itong dalawa nagpa-tato. So, 2 to 4.
kahit sino naman, magsiselos talaga. So, respeto sa partner natin, huwag na nating gawa ng ganun dapat. Maliban na kung gusto mo na talagang hiwalayan at gumagawa ka na lang ng tinatawag na action para siya na mismo ang humiwalay. Kasi may mga taong manipulative eh. Ako, kunwari ako, ayaw ko na sa asawa ko. Gagawa ako ng mga hakbang na ikagagalit ng asawa ko, tapos pag gumalit ng asawa ko, siya na mismo lalayo sa akin, hindi na ako mahirapan, di ba? Maaring ganon ang gagawa, ibig sabihin, purpose niya, bakit siya masyadong dikit doon sa kanyang girl best friend. Ito namang si Puti, si Prenelia, bakit masyado, sa bagay, ewan ko kung kuhan, baka naman, mayroong mga sikreto si Pilmar na sinasabi sa kanya at naintindihan niya. So, naintindihan niya, siya yung hingahan ng sama ng loob ni Pilmar. At since best friend sila, naintindihan niya si Pilmar. At ito na nga, naging cheat na nga nangyari. Yun na nga guys, bali, supposed to be dapat, iwasan natin yung girl best friend, boy best friend. Kung may mga kuha na tayo, pwede tayong makikipagkaibigan, bakit naman hindi. Pero yung sinasabing intimate na relation as a best or close friend, ay mahirap na yun, lalo na kung tinatawag opposite sex na pag-uusapan. Kasi pagsisilusan talaga ng asawa mo yan. Anyway, sana hindi totoong naghiwalay sila, at sana selos lang din tong lahat ng nangyari sa kanilang dalawa, at sana at the end of the day, hindi sayangin ni Pilmar si Andy Eigenman. May mga issue kasi na, bakit siya kuha ni may anak naman si Andy, bakit ganun sila? Hello, tinanggap mo si Andy as in may anak na siya nung kinakilala mo siya. Tinanggap mo siya, kaya kung single mother man siya, hindi mo na dapat i-issuein yun na single mother ka kasi dito dalaga. Tinanggap mo siya as a single mother. Sana nung una pa lang na hindi mo na niligawan yung babae kasi so, hello, Andy Eigenman yan, iba namang usapan yan. Di ba? Ibang usapan yan. Ako nga, mahawakan ko lang yung kamay niyan at makumusta at ma-vlog ko. Tuwan-tuwan ako. Makasama ba kaya sa bahay? Si Andy? Ha? Marinig mo yung utot niya? Maamoy mo yung utot niya sa bahay? Makilala mo ng gusto? Andy Eigenman yan? Tapos, ginaganon mo lang, di ba? Napakasayang naman. So, at saka ang lahi na binigay, no? Ang lahi na binigay. So, I hope na maayos nila. At ang lesson learned dito, guys, pag may relasyon na tayo, pwede tayong magipagkaibigan, pero wag naman siya masyadong close. Lalo na kung opposite sex tayo. Babae, lalaki. Kasi bakit? Magpagsisilusan, maliban nga lang po kung talagang gumagawa na ng paraan yung isang tao para magalit siya at yun ang dahilan para makikipaghiwalay na, no? So, ito ang nagiging lesson learned dito na kung may asawa na tayo, lalo na kung may estado tayo, kasi kung may estado kasi tayo guys, lalo na lalaki, lapitin tayo sa babae. Kunwari, sikat ka, may mga babae kasing sana wow, sana all, di ba? Kunwari, akong babae, kahit anakan mo lang ako, or excuse po daw term kahit anakan mo lang ako, okay lang. Ganon malahian mo lang ako, ganon. Okay lang, walang problema. Tanggap niya yun. Ngayon, ikaw naman si lalaki, kung tinatawag na, natutukso ka, nakakatukso naman talaga kasi ako nung kabataan ko, madali ako matukso. Hindi ako perfect na tao. Natukso talaga ako. Isa yan sa huling naalis ko sa bisyo ko ay yung babae. Kasi lahat ng bisyo meron ako dati. Ngayon, zero bisyo na ako. Hindi na ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako na yung babae. Pag may babae, pikit. Tapos sabay ganon. Anyway, wala namang masama tumingin, sexy, maganda, wala namang masama. Pero yung makikipag-relation ka, kasi tulad ko, isang simpleng lalaki lang ako, wala akong pera, makikipag-relasyon pa ako sa iba, talaga namang laglagan mo yung packs natin dyan. Anyway, so ganun lang guys, kung mahal natin ang asawa natin, mahal natin ang partner natin, irespeto natin, bigyan natin ng respect yung damdamin niya. Maliban lang kung pinapaselos mo lang para lang dagdag yung tinatawag lambing. Pero wag naman to the point na
Sobrang kwan. Ang dami kakampi ni Andy. Baka akala mo, Pilmar, ha? Mahal ng taong bayan yan. Kasi yan ay, alam mo na, isa yan sa mga celebrity natin at kilala talaga yan. So, I hope, Pilmar, thankful ka na isang Andy Eigenman dumating sa buhay mo at talagang binigyan ka ng 2 anak, di ba? At ako nga dati, sinabi ko nga sarili ko, magtatagal ba yung 2 na yan? Eh ba hindi kaya ipagpapalit ni Andy Eigenman yan si Pilmar? Baka naman, kuan kasi agagwapo naman talaga na involved dyan yung mga artistang dati niyang syota. Ang gagwapo, artista talaga. At saka talagang mga mayayaman. Tapos, may pangalan pa, kilalang kilala pa sa showbiz business. Samantalang si Pilmar ay, although sikat siya sa lugar nila, pero hindi naman kasing sikat doon sa mga taong na involved kay Andy. So, I hope Pilmar na naku, huwag mo sayangin talaga, no? Yan ay pinapangarap ng ibang lalaki, pero sa iyo sasayangin mo lang. So guys, hanggang dito na rin yung maritisan natin, guys. At least kahit paano, naka-in tayo sa usapan. Okay, bye-bye guys. Sa sunod na video, kita-kita tayo. Bye-bye guys. Bye-bye.